Ang West Philippine Sea ay isang legal at pambansang pangangailangan. Hindi lamang isang bagay ng pagpapangalan o emosyon. Lumakas po ang talakayan nang matapos di umano'y tulungan ng isang barko ng Chinese Navy ang isang mangingisdang Pilipino na nagdulot po ng magkaibang interpretasyon mula sa magkabilang panig. At dito po sa column ni Charlie V. Manalo ay nagbigay diin sa posisyon ng China sa pamamagitan ng pag-angkin na walang legal na batayan ang terminong West Philippine Sea. Bukas ang exclusive economic zone sa lahat ng makatwiran ang mga aksyon ng China dahil sa tungkuling makatao. Hindi nagbubuklod ang 2016 Arbitral Award at nagkamali ang administrasyong Aquino III sa paghabol sa arbitrasyon. At dito po, pinabulaanan po ni Dr. Jose Antonio Goytia ang mga payag na ito sa pamamagitan ng paglilinaw na bagaman ang West Philippine Sea ay isang administratibong termino, ang mga karapatan ng Pilipinas ay nagmumula sa pandaigdigang batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din po niya na ang 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas ay may malinaw na legal na hangganan na kinukumpirma ng 2016 Arbitral Award kabilang ang mga lugar na tulad ng Recto Bank. Bagaman hindi soberanong teritoryo ng EEZ, nagbibigay ito sa Pilipinas ng eksklusibong karapatan sa likas na yaman sa pamamahala sa dagat at hindi pinapayagan ang pananakot ng dayuhang militar o pagpapatupad ng batas. Ang tulong pantao sa dagat ay isang tungkulin, ngunit hindi nito binibigyang katwiran ang patuloy na presensya o pamimilit ng dayuhang militar. Ang 2016 Arbitral Award ay legal at may bisa, anuman ang pakikilahok ng China. At nagbabala na ang diplomasya na walang pagsunod sa batas ay nagpapahina sa mga karapatang pambansa sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ayon sa may akda, ang paggawa nito ay isang kolektibong responsibilidad at tunay na sukatan ng pangmakabayan na nakabatay sa batas.